labanan ang tukso. Kaya gawin natin ang lahat para hindi tayo madaig nito. At kapag nahulog na tayo ay huwag nating konsintihin ito at pilit na itama kahit mali. Ikaw kabarangay, natukso ka na ba? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay dumarating sa punto ng buhay natin na nagiging desperado tayo sa pag-ibig. Yun bang tao lang pero tinuring na nating mundo. Kaya naman sa dulo ay nasaktan tayo ng husto. Yun ang eksaktong karanasan ko na gusto kong ibahagi kaya sumulat ako sa Barangay Love Stories. Ngayon pa lamang ay gusto ko nang magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko. Mabel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 33 years old at taga Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang accounting firm bilang general clerk. Kalilipat ko lamang dito kaya medyo nangangapa pa ako sa mga trabaho. Pero masaya naman ako kasi mas inspire ako sa pagtatrabaho dahil meron na akong dahilan. Yon ay ang anak ko, Papa Dudut. Pero sa kwento ko ay mag-uumpisa ito noong 28 years old ako. Nagsimula ang lahat ng pinasok ako ng kaibigan ko sa resort na pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. Kitchen staff ang position ko at nakilala ko doon si Reynan na katrabaho ko. Mabait siya at lahat ng mga staff sa trabaho namin ay kasundo niya. Kaya nga bilang bago ay naging palagay kaagad ang loob ko sa kanya. May isang beses noong break time namin ay lumapit sa akin si Reynan para makipagkwentuhan. At hindi ko inaasahan na magkikwento siya tungkol sa tampuhan nila ng kanyang asawang si Socorro, Papa Dudut. Hi, ikaw yung bago, di ba? Oo, Mabel nga pala pangalan ko. Ikaw? Reynan, pwede bang makiupo sa tabi mo? Oo naman. Ayan, wala naman akong kasabay kumain eh. Salamat. Wala ka pa bang kakilala rito? Meron na. Yung kaibigan ko, si Gigi, siya nagpasok sa akin dito kaso absent siya ngayon eh. May sakit yung anak niya, walang magbabantay. Medyo sakitin kasi anak nun eh. Hindi naman matulungan ng asawa sa pag-aalaga kasi laging nadidestino sa malayo. Kaya nga eh. Pero kung ako lang may anak, kahit na saang lupalo pa ako ng Pilipinas ba destino, uuwian ko pa rin mag-ina ko. Kaso wala eh. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak ng asawa ko. Ikaw, may asawa ka na ba? Wala pa. Boyfriend? Wala pa rin. Single. And ready to mingle? Hindi ko pa iniisip yung pakikipagrelasyon sa ngayon. Trabaho muna. Wag ganon. Kasi yung trabaho nandyan lang yan. Habang buhay tayong magtatrabaho. Pero yung pag-ibig minsan lang dumating. Kaya kung may nanliligaw man sa'yo ngayon, bigyan mo ng chance. Malay mo, siya na pala yung the one. The one agad? Oo, bakit? Wala naman. Napaisip lang ako kung may ganun ba talaga. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka naniniwala na may the one ah. Naniniwala naman. Pero parang di lahat ng tao may the one. Bakit ikaw? Yung asawa mo? Siya na ba yung the one mo? Nung pinakasalan ko siya, oo. Pero ngayon, parang ewan. Lalo na hindi naman niya ako mabigyan ng anak. Wala naman kaming problema eh, okay naman kami. Pareho kaming malusog kaso ayaw pa niya kasi busy pa siya sa negosyo niya. At sa sobrang subsub niya dun, wala na siyang oras sa akin. Baka naman pwede niyong pag-usapan. May kasabihan nga na communication is the key. Maraming beses ko na siyang kinausap, pero dead ma lang ako sa kanya. Kapag daw kasi nagka-baby kami, hindi na niya matututukan yung negosyo niya. May point din naman siya kasi mahirap magtrabaho habang may inaalagaan kang baby. Pero matanong ko lang, ilang taon na ba kayong kasal? 5 taon na rin. Matagal na rin pala. Oo, kaya nga gusto ko magkaanak na kami.
Lalo na pareho kaming hindi na bumabata. Sa bagay, may punto ka. Pero kayo pa rin talaga makakalutas ng problema nyo. Ewan ko. Sa ngayon malaki yung tampo ko sa kanya. Kaya minsan parang nawawala na ako ng gana na umuwi sa bahay namin. May asawa nga ako pero para namang wala. Buti pa yung mga single na tulad mo. Walang pinoproblema. Wala namang taong walang problema. Oo nga naman. Pasensya ka na ah. Kasi kakakilala lang natin tapos nag-share agad ako ng problema ko. Okay lang. Willing naman akong makinig. Salamat Mabel. Lalo na wala naman ako mapagsabihan. Wala yun. Pwede mo akong kwentuhan. Sabi ng mga kaibigan ko, good listener daw ako. Yan yung gusto ko sa isang babae, yung good listener. Mabuti pa kumain na lang tayo at ikaw naman na magkwento. Hindi ako eksperto sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero may nakarelasyon na rin naman ako. Hindi lang kami nagtagal pero kahit papaano ay may naipayo pa rin ako sa pinagdadaanan ni Reynan. Halata sa mukha niya na na-impress ko siya sa mga sinabi ko kaya simula noon ay palagi na niyang hinihingi ang mga payo ko kapag nagkakatampuhan sila ng asawa niya. Yun din ang dahilan kung bakit kami napalapit sa isa't isa bilang magkaibigan. Masaya ako sa tuwing nakakatulong sa kanya ang mga payo ko, Papa Dudut. Gwapo si Reynan, kamukha niya si Ruru Madrid at kahit na 30 anyos na siya noon ay mukha pa rin siyang nasa early 20s. Matangkad din siya, bagay na gusto ko sa isang lalaki. Tapos matangos din ang ilong niya, moreno at may magagandang pares ng mga mata. Ako naman ay simpleng babae lang. Hindi masyadong maganda pero hindi rin naman pangit. Bago kami nagkakilala ni Reynan, 5 taon na akong single. At isa pa lang ang naging boyfriend ko. Hindi kasi ako ligawin o baka hindi lang din malakas ang appeal ko sa mga lalaki. Minsan na nga akong tinukso ng nanay ko na baka hindi na ako makapag-asawa. Pero hindi ko yon dinamdam dahil hindi ko naman priority ang pakikipagrelasyon. Hanggang sa isang araw ay umamin si Reynan na nagugustuhan na niya ako, Papa Dudut. Takot ang unang reaksyon na naramdaman ko. Takot kasi nahulog na rin ako sa kanya. Pero ayokong ibalik yung pagkagustong yon sa kanya dahil may asawa na siya. Kasal sila ni Socorro at kahit wala pa silang anak ay malaking kasalanan ang makiapid sa taong may asawa na. Kaya nga sinabi ko kay Reynan na hindi kami pupwede. Sinubukan ko siyang iwasan pero lalo lang niyang pinagsiksikan ang sarili niya sa akin. Sa huli, talo ako kasi nagpadala ako sa damdamin ko. Nagkaroon kami ni Reyna ng sekretong relasyon at dumating sa punto na pumayag na rin ako na may mangyari sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung nangyari sa atin? Oo, pero Pero ano? nakokonsensya ako, Reynan. Kasi mali itong ginagawa natin. May asawa ka na eh. Paano na lang si Socorro? Hindi naman niya malalaman, kaya ayos lang yun. Babae rin ako. Kung ako yung asawa mo, masasaktan ako ng sobra kapag nalaman kong may iba ka. Pero hindi ikaw ang asawa ko. At mabuti na lang kasi wala namang pakialam sa akin yun eh. Sigurado akong hindi niya ako hinahanap kasi busy yun sa negosyo niya. Sana yun na lang pinakasalan niya, imbis na ako. Pero hindi pa rin tama na lokohin mo siya. Walang lalaking magloloko kung marunong lang mag-alaga yung asawa nila. Kaya marami naghahanap ng iba kasi wala nang panahon sa kanila yung mga misis nila. Marami akong kakilalang ganyan at kasalanan yun ng mga asawa nilang babae. Ay, natatakot lang kasi ko na madamay kapag nalaman ng asawa mo ang lahat. Wala siyang malalaman kaya huwag ka na matakot. Tsaka poprotektahan kita, Mabel. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng asawa ko o ng kahit sino. Mahal kita eh. Talaga? Oo. Halika nga rito. Yayakapin kita. Dali. Mahal na mahal kita. Akong bahala sa'yo.
Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mahal mo ko. Kasi parang ang bilis. Ganun kasi kami mga lalaki. Kapag gusto namin ng isang babae, hindi na kami nag-aaksaya ng panahon. Hindi na kami nagpapaligoy-ligoy. Kaya maniwala ka sa akin na mahal kita. Naniniwala naman ako. At masaya ako kasi mahal din kita. Minsan di ko mapigilang isipin na sana mas una na lang kitang nakilala kaysa sa asawa ko. Kung nagkataon, ikaw sana yung pinakasalan ko at hindi siya. Pero ano nang plano mo sa relasyon natin? Marami akong plano para sa ating dalawa. Lalo na ngayon na hindi ko na mahal si Socorro. Gusto kitang pakasalan, Mabel. Pero sana mahintay mo ako kasi hindi naman ganon kadali yung proseso ng pakikipaghiwalay dito sa Pilipinas. Sana hindi ka mainip. Susubukan ko. Basta tuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Oo naman. May isang salita yata ako. Natatakot ka pa ba? Hindi na. Gumaan na ang pakiramdam ko sa mga sinabi mo. Mabuti naman. Ayoko nakikita kang natatakot o malungkot kasi naapektuhan ako eh. Ewan ko ba, lakas ng tama ako sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako masyadong maganda. Para sa akin, ikaw yung pinakamaganda. Lagi mo yung tatandaan. Okay. Yun lang ba nagustuhan mo sa akin? Hindi lang yun, marami pa. Gusto ko rin sa isang babae yung good listener. Maalaga, maalalahanin, at inaasikaso ako. Lahat yun nakita ko sa'yo, kaya minahal kita. Sinabi ko nga sa sarili ko na ikaw na yung the one. At hindi na kita pakakawalan pa. Akin ka lang, Mabel. Reyna naman eh. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi ka lang maganda. Sexy ka pa. Ang swerte ko naman sa'yo. Balik nga. Reyna. Isa pa ulit. Sige. Yan yung gusto ko sa'yo. Magaling ka rin sa kama. Tuluyan na akong nadala ng mga matatamis na salita ni Reynan pati na rin ang mga assurance niya sa relasyon naming dalawa. Sa buong buhay ko ay noon ko lang naranasan na mahalin ang husto kaya naman masaya ako, Papa Dudut. Hindi ako proud na kabit ako pero gusto ko ang pakiramdam na may nagmamahal sa akin. At wala na akong pakialam pa kahit nasabihin pa nating may asawa na si Reyna ng mga panahong yon. Ipinagpatuloy namin ang patago naming relasyon, Papa Dudut. Naging maingat kami sa mga kilos namin lalo na sa trabaho para walang makahalata sa amin. Pero kapag day off ay pumupunta si Reyna sa apartment ko para tumambay at samahan ako buong araw habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Marami kaming binuong pangarap para sa aming dalawa sa loob ng isang buwan naming relasyon. Pero nang nabuntis niya ako, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Doon na kasi ako nagising sa katotohanan na mali ang ginagawa namin at naisip ko na lalong magiging komplikado ang lahat sa amin kung magkakaanak kami. Kaya nakipaghiwalay ako kay Reynan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakonsensya ulit ako at natakot sa karma. Lalo na noong nagbunga ang bawal na pag-iibigan namin ni Reynan, Papa Dudut. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa kanya at nag-resign sa pinagtatrabahuhan namin. Kahit papaano, may kaunting ipon pa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-impake ng damit at gamit at umuwi ako sa nanay ko sa Pangasinan. Magulo ang isip ko ng mga panahon na yon pero isa lamang ang gusto kong mangyari. Yon ay ang tuluyang kaming makalayo ng anak ko kay Reynan, Papa Dudut. Hindi po niya alam na buntis ako at wala akong balak na sabihin yon sa kanya. Gusto ko na lamang magsimula ng panibagong buhay sa Pangasinan kaya umuwi ako doon. Nung una ay takang-taka ang nanay ko kasi biglaan yung desisyon ko pero noong sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko ay naintindihan naman niya ako. Pero marami pa rin siyang katanungan kung bakit ayokong ipakilala ang anak ko sa tatay niya. Basta sinabi ko na lamang na komplikado.
Mabuti na lamang dahil hindi na masyadong nag-usisa pa ang nanay ko, Papa Dudut. Kaya lang pagkalipas ng isang linggo ay bigla na lamang sumulpot sa bahay namin si Reynan. Doon na niya na lamang buntis ako at masayang masaya siya dahil sa wakas ay magiging tatay na raw siya. Nakaramdam ako ng awa kay Reynan dahil sa plinano kong ipagkait ang karapatan niya sa bata. Pero noong nag-usap kami ay sinabi niyang naiintindihan niya ang dahilan ko at hindi siya galit sa akin. Nung una ay hindi lang malinaw sa kanya kung bakit ako biglang nakipaghiwalay sa kanya at ang masahol pa ay umalis ako sa trabaho namin kaya naging desperado siyang malaman kung saan ako pumunta. Doon na nga niya napilit ang kaibigan ko na sabihin kung nasaan ako. Naging kami ulit ni Reynan kahit na sila pa rin ni Socorro. Inalagaan niya ako at ang pagbubuntis ko hanggang sa nakapanganak ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 3 taon pero nanatili pa rin po akong kabit ni Reynan ng mga panahong yon. Oh, eto na yung tubig mo. Salamat. Nakakatuwa yung anak natin. Ayaw pa matulog. Ang daming lakas makipaglaro. Mabuti na lang napagod na rin siya. Namimiss ka kasi ng anak natin, kaya sabik yan sa'yo. Hay, ang tagal mo rin bago umuwi sa amin. Magtatatlong linggo na. Dati naman umuwi ka linggo-linggo. Pasensya ka na, Mabel. Nag-iingat lang kasi ako. Nag-iingat saan? Kay Socorro. Baka kasi mahuli niya ako kaya naglalagi ako sa bahay namin. Tsaka tinutulungan ko rin siya sa negosyo niya kapag day off ko. Medyo marami kasing ginagawa tapos marami sa mga tauhan niya yung umalis. Problema na niya yun. Bakit hindi sila mag-hire ng tao para mapalitan yung mga umalis? Nagha-hire naman sila. Pero di naman ganun kadali humanap ng kwalipikado sa posisyon. Intindihin mo sana. Iniintindi ko naman. Pero baka nakakalimutan mo na may pamilya ka rito sa Pangasinan. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kaya nga umuwi ako ngayon eh. Namimiss ko rin kayo ng anak natin. Hay, nakakaawa yung anak mo kasi ilang araw na yan hindi natutulog ng maayos. Bakit? May sakit ba siya? Wala, pero hindi siya maganang kumain. Nung tinanong ko, sabi lang niya gusto raw niya umuwi ka na. Kawawa naman pala yung anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may anak kang naghahanap sa'yo kapag wala ka rito sa bahay. Ay, ilang taon na tayong ganito. Sabi mo sa akin hihiwalayan mo si Socorro pero bakit hanggang ngayon kayo pa rin ang asawa mo? Hindi kasi ganun kadali yung gusto mo mangyari. Wala akong pakialam. Kung kailangan madaliin mo, gawin mo. 3 taon na kami naghihintay ng anak mo sa'yo, Reynan. Maawa ka naman sa amin. O kahit sa anak mo lang, wag na sa akin. Mabel, huminahon ka. Mamaya magising mo sila nanay. Wala akong pakialam. Ayaw mo nun? Malalaman na nila yung totoong relasyon natin? Huwag ka namang ganyan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak ko, di ba? Halos lahat ng sweldo ko sa inyo na napupunta. Huwag mong isumbat sa amin yung mga bagay na yon kasi responsibilidad mo yon. Baka nakakalimutan mong ikaw ang sumunod sa akin dito sa Pangasinan at ikaw ang may gustong magkabalikan tayo. Hindi ko naman sinusumbat yun. Ang akin lang sana, lalo mong intindihin yung sitwasyon. O sige, para lalo mong maintindihan, sasabihin ko na sa'yo. May sakit ang nanay ko. Si Socorro yung nagpapagamot sa kanya. Siya rin yung nagpapaaral sa 2 kong kapatid. Yung isa graduating na sa college. Naging maunlad kasi yung business niya, kaya gusto raw niya tumulong sa pamilya ko. Alam mo namang ulila na si Socorro. Yung pamilya ko na ang pamilya niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya. Ah, yan pala yung mga dahilan kaya hindi mo siya mabitiwan. In short, napapakinabangan mo siya. Asawa ko pa rin si Socorro. Eh ano kami ng anak mo? Alikabok lang, ganon? Hindi mahalaga kaya wala lang? Kung alam ko lang na hindi mo kayang tuparin yung pinangako mo sa akin noon na pakakasalan mo ko para maging isang buong pamilya tayo. Sana talaga hindi na ako pumayag na makipagbalikan sa'yo.
Kaya mo na walang kilalaning amang anak natin? Oo! Kung katulad mo lang din naman yung magiging ama niya! Alam mo, ayaw kitang katabi. Diyan ka sa sala matulog. Mabel naman! Ayoko matulog dito! Malamok! Eh di magkulambo ka, magkatol ka, bahala ka na. Naiinis ako sa'yo. Sa loob ng 3 taon ay paminsan-minsan lamang umuwi si Reynan sa amin ang anak niya. Bukod sa trabaho ay alam ko naman na may isa pang dahilan yon. At yon ay ang asawa niyang si Socorro. Siyempre bilang kabet ay wala naman akong karapatang magreklamo o humingi ng sobrang oras sa kanya para sa amin ang anak ko. Pero alam kong pwede ako magtampo dahil hindi pa rin niya tinupad ang pangako niya sa akin na hihiwalayan niya ang asawa niya para maging isang buong pamilya na kami, Papa Dudut. Aaminin ko na umasa ako ng husto at naniwala sa mga pangako niya. Medyo matamis kasing magsalita si Reynan at makikita mo sa mga mata niya na sincero siya. Yun din ang dahilan kung bakit pumayag ako makipagbalikan sa kanya noong pinuntahan niya ako sa Pangasinan. Naging mabuting tatay si Reynan sa anak namin at kahit na bibihira lang namin siyang makasama, lagi siyang hinahanap-hanap ng anak namin. Oo, Papa Dudut, bata pa ang anak namin pero darating ang panahon na magkakaisip din yon at mas lalo akong mahihirapan na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at dahilan kung bakit hindi laging umuuwi sa bahay namin ang papa niya. Kaya nga kinausap ko si Reynan pero hindi pa rin klaro ang sagot na ibinigay niya sa akin. Lumipas pa ang 2 buwan at napansin ko na parang lalong lumayo ang loob ni Reynan sa amin ang anak niya, Papa Dudut. Ang tagal naman, kanina pa ako tumatawag eh. Hello, Mabel. Hello, Bakit ba tawag ka ng tawag? This oras na ng gabi oh. nasan ka na? Hindi ka ba uwi rito? Mukha ba akong uuwi dyan? Eh nasan ka nga? Nandito sa bahay namin ni Socorro. Tapos tawag ka pa ng tawag. Buti na lang natutulog na yung asawa ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Schedule mo na sa amin ang anak mo kaya bakit nandyan ka? Anong schedule na pinagsasabi mo? Hoy, hindi kita amo para gumawa ng schedule ko. Pupunta ako dyan kung kailan ko gusto. Kaya hintayin niyo na lang pag-uwi ko dyan. Siraulo ka pala eh. Para lang sa kaalaman mo, hinahanap ka na ng anak mo. Hindi nga makatulog kanina kasi inaasahan niyang uuwi ka. Tapos di ka naman pala pupunta ritong tukmol ka? Ano ba kasing meron dyan sa anak mo? Bakit lagi akong hinahanap? Ikaw kaya madalas niyang kasama, hindi naman ako. Malamang tatay ka nun eh. Tapos bihira ka lang niya makasama kaya natural lang na maghabol sa'yo yung bata. Ano bang klaseng tanong yan? Para kang tanga. Basta. Uuwi na lang ako dyan pag sinipag ako. Sinipag? Ano bang klaseng dahilan yan? Huwag mo nga akong sigawan. Umayos ka. Bababaan kita. Ikaw ang umayos, Reynan. Huwag kang umasta na akala mo wala kang responsibilidad sa amin ng anak mo. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Ang hirap sa'yo, masyado kang mahigpit sa akin. Kaya minsan ayoko nang umuwi dyan kasi nakakasakal ka na. At ako pa talaga ang nakakasakal? Oo! Hindi ko lang sinasabi pero nakakainis na eh. Baka nakakalimutan mo. Hindi tayo kasal. Hindi kita asawa, Mabel. Pero kung umasta ka, daig mo pa si Socorro. Nakakaumay ka na. Kaya ayoko na talaga umuwi muna dyan. Kapal ng mukha mo. Nakuha mo pang gumawa ng kwento eh kapag umuwi ka nga rito wala akong ginawa kundi makinig sa mga reklamo mo sa buhay. Tapos sa huli, ako pa pala yung masama. Baliw ka na, Reynan. Mas baliw ka! Alam mo, ewan ko sa'yo. Sana makatulog ka ng mahimbing dyan sa bahay nyo kahit na alam mong may anak ka ritong naghihintay sa'yo. Hindi ka na naawa sa bata? Mahal na mahal ka pa naman nun? Anong klaseng tatay ka? Kahit na anong sabihin mo, hindi mo pa rin ako mapapauwi dyan ngayon. Tsaka na kapag sinipag na ako. Kaya ikaw na munang bahala sa anak natin. Bata pa naman yan eh. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ang mga nangyayari. Kaya wag mo na masyadong gawing issue. Simpleng bagay gusto mo laging gawing komplikado.
Masama bang humingi ng atensyon mo? Hindi! Pero nakakapagod yung lagi ka nalang nang hihingi. Hintayin mong bigyan ko kayo ng anak natin. Huwag ka magmamadali. Kaya lalo ko nagsasawa sa ugali mong yan eh. O sige na, ibababa ko na to. Patulog na ako nung tumawag ka eh. Istorbo ka talaga kahit kailan. Sandali, Reynan! Ano ba kasi yun? Sabihin mo muna kung kailan ka uuwi. Para lang may masagot ako sa anak natin pag nagtanong. Pati ba naman yun, poproblemahin ko? Ikaw na bahala. Sige na, bye. Reynan! Reynan! Ilang taon akong nagtiis sa kakarampot na atensyon na ibinibigay sa amin ni Reynan dahil alam kong may kahati kami sa pag-ibig niya. Pero masakit pa rin pala na malamang unti-unti na silang nagiging maayos ng asawa niya habang nasisira naman ang relasyon at pamilyang binuo namin. Kahit si Reynan ay hindi rin kayang ipaliwanag ng malinaw kung paano nangyari yon. Akala niya kasi ay magagawa na niyang iwanan si Socorro para sa amin ang anak niya pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Dahil nga po sa selos na nararamdaman ko ay naggalit ako kay Reynan. Naging toxic ang pagsasama namin kaya umabot sa puntong hindi na siya umuwi sa amin ng anak ko sa Pangasinan. Alam kong nandun siya sa asawa niya at doon ako nakaramdam ng habag sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa punto na nagmamakaawa na kami ng anak ko sa atensyon niya. Kung umuwi man siya sa amin, madalang at madalas ay sandali lang din siya sa bahay. Hindi na rin kami gaanong kasweet sa isa't isa at hindi na niya nagagawang mga labit sa akin katulad ng dati. At mas lalo lang nadagdagan ng sama ng loob ko kay Reynan nung malamang kong nagdadalang tao si Socorro, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong malamang buntis si Socorro, Papa Dudut. Isa lang kasi ang ibig sabihin noon, tuluyan nang mabubuo ang pamilya nila at mawawasak naman ang sa amin. Halo-halo ang emosyon ko ng mga panahong yon, lungkot, awa sa sarili ko at sa anak namin ni Reynan. Pero mas nanaig ang matinding galit. Hindi niyo ako masisisi, umasa lang naman ako na balang araw ay tuto pa rin ni Reynan ang pangako niya sa amin ng anak niya. Pero mukhang tuluyan na niyang kinalimutan ang lahat. Masama rin ang loob ko sa kanya kasi pinaasa niya ako na pakakasalan niya ako pag naghiwalay na sila ng asawa niya. Ang sakit-sakit kasi hindi ko alam kung may habol ba kami ng anak ko sa kanya. Naisip ko nga na wala kaming karapatan kasi kabit lang naman ako. Kung pwede ko lang baguhin ang nakaraan ay hindi ko nasusubukang pumasok sa komplikadong relasyon na yon para wala akong pinagsisisihan sa dulo. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin sa akin ang pagiging nanay ko, Papa Dudut. Isinantabi ko ang sarili kong kapakanan dahil inisip ko yung magiging sitwasyon ng anak ko sakaling tuluyan na siyang kalimutan ng tatay niya, Papa Dudut. Mabel, ano ba? Bakit ka ba nangahampas? Nakuha mo ba talagang magtanong? Ang laki ng kasalanan mo sa anak mo, Reynan. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan sa anak natin. Anong wala? Nag-birthday yung bata pero ni anino mo hindi man lang nagpakita sa kanya. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan? Hoy! Kung alam mo lang na wala siyang ginawa kundi hanapin ka. Ayaw nga niya makipaglaro sa mga bisita niya nung araw na yon kasi gusto kanyang makita. Ayaw din niyang kumain kahit paborito niya yung mga hinanda sa birthday niya kasi… Problema ko pa ba yun? Ikaw yung nanay? Ano ka mo? Kung ayaw kumain ng anak natin, sana pinilit mo. Tapos sana, ikaw na lang yung nakipaglaro sa kanya kung ayaw niya makipaglaro sa mga bisita niya. Maliit na problema, pinapalaki mo eh. Bakit mo ako sinampal? Sige, subukan mo, sige! Pasalamat ka. Kaya ko pang kontrolin sarili ko. Kundi may kalalagyan ka sa akin. Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magbanta? Kami na nga ng anak mo tong pinabayaan mo?
Kahit na hindi mo sabihin, ramdam namin na ayaw mo na sa amin. Bakit? Dahil ba magkakaanak na kayo ni Socorro? Oo! Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na kami prioridad kasi mas mahal mo na yung magiging anak mo sa babaeng yon. Mahal ko pa rin naman kayo ng anak natin. Pero wag mo sanang kalimutan na asawa ko pa rin si Socorro. Kailangan niya ako nung araw ng birthday ng anak natin, kaya hindi ko siya maiwanan. Masela ng pagbubuntis niya, Mabel. Intindihin mo naman sana. 3 taon mahigit na kitang iniintindi. Sawang-sawa na akong umasa sa mga pangako mo na mukhang wala ka naman balak to pa rin pa. Aaminin ko, nitong nakaraang araw nakapag-isip ako. Tungkol saan? Sa atin, na-realize ko na mali pala talaga na nagkaroon tayo ng relasyon. Akala ko kasi mahal kita. Pero nabulag lang ako sa nararamdaman ko noon, lalo na may tampuhan kami ni Socorro. Pero ngayon napatunayan ko na mas mahal ko pala talaga ang asawa ko. Tapos magkakaanak na kami. Matutupad na yung pangarap namin na magkaroon ng buong pamilya. Paano na kami ng anak mo? Hindi ko alam. Basta si Socorro at ang magiging baby namin ang mahalaga sa ngayon. Kaya pumunta ako rito para magsabi na baka matagalan bago ako makabalik ulit. Ano? Seryoso ba yan? Magli-leave si Socorro sa trabaho. Ako na muna yung papalit sa negosyo niya. Kailangan ko siyang alalayan para hindi siya masyadong ma-stress. Ang kapal na mukha mo! Ano bang problema mo? Kanina ka pa! Kulang pa yan! Dapat sa'yo ginugulpe! Napakasama mo, Reynan! Gusto mo na namang intindihin ka namin ng anak mo? Nakakasawa ka na! Anong magagawa ko? Wala ka namang magagawa kasi mahina ka. Puro ka lang pangako, sa una ka lang magaling. Alam mo kung ayaw mo na sa amin ng anak mo, edi doon ka na uli sa asawa mo. Mabel naman! Seryoso ba yan? Seryoso ako. Ayoko na uling magmakaawa kami sa atensyon at pagmamahal mo. Kasi kung ginagawa mo lang lahat yon nang dahil sa awa sa amin ng anak mo, tigilan na natin to. Umalis ka na. Iwanan mo na kami at wag ka nang bumalik sa amin. Alis na! Pinaalis ko si Reynan pero umasa ako na pipiliin niya pa rin kami ng anak niya. Kaya lang ay muli akong nabigo. Alam ko na hindi ko na siya mapipigilan kahit na magmakaawa pa ako sa kanya at umiyak ng dugo. Para siyang bingi na walang naririnig at kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido na siyang kalimutan kami ng anak niya. Hindi ko na rin po naitago sa nanay ko ang totoong relasyon at sitwasyon namin ni Reynan noong iwanan niya ako ng araw na yon. Pinagtapat ko kay nanay na kabit ako ng tatay ng anak ko kaya galit na galit siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang nanay ko, Papa Dudut. Tinulungan niya ako para makabangon sa sitwasyon ko ng panahon na yon. Naghanap po ako ng trabaho para may pangsuporta ako sa aking anak. Hindi ko na rin kasi inasahan na tutulungan pa ako ni Reynan. Gustong-gusto kong magsampa ng kaso sa kanya. Pero natakot ako na baka mabaligtad ako kapag nalaman ni Socorro ang relasyon namin. Ayaw kong makulong kasi kawawa ang anak ko. Kaya pinili ko na lamang na manahimik kahit na masakit. Ang hiling ko lang sana ay makarma si Reynan dahil sa pag-abandona niya sa amin ng anak niya. Pero hindi ko akalain na magiging ganon kadali ang karma dahil pagkalipas lamang ng 3 linggo ay bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng bahay namin ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Hanggang dyan ka lang sa labas ng bahay namin. Mabel, please! Papasukin mo na ako! Gusto ko makita ang anak natin! Anak ko lang, Reynan. Kahit na anong sabihin mo, ako pa rin ang tatay ng anak natin! Ikaw nga yung tatay pero hindi ka naman nagpakatatay sa kanya. Di ba iniwanan mo siya kasi magkakaanak na kayo ng asawa mo? O bakit bigla ka nalang susulpot ngayon dito sa amin? Tungkol sa bagay na yun. Kasi... Kahit na ano pang dahilan mo, hindi na kita bibigyan ng panibagong pagkakataon para bumalik sa buhay namin ng anak ko. Sinayang mo yung tsansa na binigay ko sa'yo dati kaya magdusa ka. Doon ka na sa asawa at magiging anak nyo. Wala nang baby namin ni Socorro, Mabel. Ha?
sinabi mo? Nakunan si Socorro kasi nalaman niya yung tungkol sa relasyon natin. Nagalit siya sa akin. Pinagmumura niya ako. Sinumbatan. Pinalayas. Tapos dinugo siya. Dinala ko siya sa ospital. Pero huli na. Kasi wala na yung baby namin. Totoo ba yung sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo lahat ng yun. Masisisi mo ba ako? Enuknukan ka ng sinungaling? Namatayan na nga ako ng anak tapos imbis na maawa ka sa akin kung ano-ano pa mga sinasabi mo. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Mabuti pa bumalik ka na sa asawa mo. Kailangan ka ni Socorro. Hindi ka ba nakikinig? Galit siya sa akin. Pinalayas na nga niya ako sa bahay namin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng anak namin. Sana humingi ka ng tawad sa kanya. Ginawa ko na. Pero sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang patawarin. Akala ko nasabi lang niya yun kasi mataas pa yung emosyon niya. Kaya ginawa ko lahat para mapatawad niya ako. Sinuyo ko siya hanggang makalabas siya sa ospital. Pero ayaw pa rin niya akong makita. Kahit na pinalayas na niya ako sa bahay namin, dun pa rin ako natulog sa labas. Hirap na hirap ako, Mabel. Kasi malamok tapos naulanan pa ako. Pero galit na galit pa rin sa akin si Socorro. May dahilan naman talaga si Socorro para magalit siya sa'yo kasi niloko mo siya. Natin. At ngayon na nawala na yung baby nyo, lalo ako nakukonsensya. Naging masamang asawa ko at tatay sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya naisip kong umuwi rito sa inyo. Kahit na alam kong galit ka sa akin. Bakit ka lumuluhod, Reynan? Gusto ko magmakaawa sa iyo, Mabel. Patawarin mo ako kasi ang sama ko. Pakiusap. Huwag mo na ako ipagtabuyan kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Galit din sa akin ang pamilya ko eh. Wala na ako mapupuntahan. Tumayo ka nga dyan. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi naman kita kayang tiisin. Saka na-realize ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Pati ako, kasi pumayag akong maging kabit mo. Pumayag akong lokohin natin si Socorro. Pasensya ka na kasi nadamay ka pa rito. Wala na rin naman tayong magagawa. Nakuha ko na rin yung karma ko nung di mo kami piliin ng anak mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Oo, pero hindi naman ako masamang tao. Hindi kita kayang tiisin, lalo na sa sitwasyon mong yan. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Salamat, Mabel. Salamat talaga. Nakakaawa ang itsura ni Reyna ng panahon na yon, Papa Dudut. Halatang labis din ang pagsisisi niya dahil sa nangyari sa anak nila ni Socorro. At hindi naman ako masamang tao para tiisin at ipagtabuyan siya. Kaya nga pinatuloy ko pa rin siya sa bahay namin kahit naggalit sa kanya ang nanay ko. Pinakain at inasikaso ko si Reynan lalo na noong nagkasakit siya ng sumunod na araw. Pero pagkaraan lang ng isang linggo ay nagsabi siya sa akin na gusto niyang makipagbalikan kay Socorro. Hindi ko na pinigilan si Reynan kahit na masakit. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido siyang ayusin ang anumang gusot nila ng asawa niya. Kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay namin, Papa Dudut. Tuluyan ko nang pinutol ang namamagitan sa amin ni Reynan nang balikan niya si Socorro. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa rin siya tatanggalan ng karapatang maging tatay sa anak namin, pero hanggang doon na lamang yon. Alam ko kasi na hindi na ako pwedeng umasa sa kanya na pakakasalan niya ako kasi pinili na niya ang asawa niya. Tiniis ko na lamang yung sakit at lungkot habang nagpapatuloy sa buhay. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Reynan dahil sa sakit. Matagal na pala itong may iniindang pulmonya na pinalala pa ng paninigarilyo at pag-inom ng alak noong nawala ang anak nila ni Socorro. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong wala na ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam ang gagawin at gusto kong pumunta sa burol niya pero alam kong wala naman akong karapatan. Saka sinabihan ako ni nanay na huwag ko na raw subukan kung ayaw kong magkagulo kami doon. Kaya hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw
at pinagdasal ko na lamang ang kaluluwa ni Reynan. Hindi ako proud sa mga karanasan ko, lalo na noong naging kabit ako, Papa Dudut. Kaya gusto kong gawin ang lahat para bumawi at maging mabuting nanay sa anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Sa buhay ay para tayong may mapa na nagdidikta sa bawat desisyon na ating ginagawa. Pero kapag nagbiro ang tadhana ay susubukin ng lubos ang iyong paniniwala. Ikaw, kabarangay, paano sinubok ng tadhana ang paniniwala at katatagan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo ngayon. Ako po si Lara, taga Cebu City. Nag-iisang anak po ako at nagtatrabaho sa Japan ang tatay ko bilang mekaniko, kaya si mama lang ang nakakasama ko noon. Mataas ang expectations niya sa akin kaya pinaghigpitan niya ako. Bawal bumarkada, bawal bumagsak sa pag-aaral. Pangarap kasi niya na maging civil engineer ako, kaya kahit na hindi naman talaga yon ang kursong gusto ko, wala akong choice kundi ang ipasa yon para sa kanya. 23 years old pa lamang ako noong magsimula ang kwento ko, Papa Dudut. College student na po ako noon sa isang state university. Kasama ko sa school na yon ang boyfriend kong si Adrian. Boyfriend ko na siya noong high school pa lamang kami at halos isang taon niya rin akong niligawan noon bago ko siya sinagot. Ulila na po siya sa mga magulang, Papa Dudut. Tanging ang kapatid na lamang niya na nasa Hong Kong ang nagbibigay sa kanya ng tulong pinansyal. Pamilyado na ang atin niya roon kaya mag-isa na lamang si Adrian dito sa Pilipinas. Pareho kaming nagsikap na makatapos ng high school at ganoon din yung goal namin sa college. Naging inspirasyon namin ang isa't isa. Magkaiba lang kami ng kurso dahil computer science ang kinuha niya, pero kahit na hindi kami magkaklase ay madalas pa rin namang kaming nagkikita sa campus. At kahit nagsimula sa murang edad yung relasyon namin ay pinatunayan naman namin na seryoso kami sa isa't isa, Papa Dudut. Yun ay kahit na kilalang bulakbol ang boyfriend ko. Nakakainis talaga yung prof namin. Parang name-personal na kanina eh. Bakit? Pinahiya ka na naman ba niya sa klase? Ano pa nga ba? Lagi niyang pinamumukha na hindi ako dapat nandun sa klase niya. Hindi lang naman ikaw yung babae sa klase niyo, di ba? Baka kasi nasanay na puro lalaki lang yung nasa klase niya kaya pinag-iinitan ka. 7 kaming babae at lahat naman kami maganda ang performance sa subject niya. Kaya namin makipagsabayin sa mga lalaki, no? Hayaan mo na. Ganun talaga kapag nagkakaedad na. Mainitin na ang ulo. Malas mo lang kasi ikaw yung lagi niyang nakikita. Marunong naman ako magpasensya sa mga matatanda. Tsaka mataas yung respeto ko sa kanya. Siyempre, professor siya eh. Pero hindi tama na lagi na lang niya akong pinapahiya sa klase tuwing nagkakamali ako ng sagot sa tanong niya. Ewan ko ha, pero sa akin lang talaga siya ganun. Kahit nasagot ko na yung first question niya, hindi siya nauubusan ng follow-up questions hanggang sa wala na akong maisagot. Tapos sasabihin niya na, "Ano, Miss Lara? Mag-shift ka na kung simpleng tanong hindi ka makapagsalita." Nakakainis! Ano? Kukuha na ba ako ng manika at krayom? Ako na rin magtitirik ng kandila. Kung marunong lang talaga ako mangkulam, matagal ko nang ginawa. Baka naman kasi trip ka lang ng professor niyo kaya ikaw yung lagi niyang nakikita.
Jowain mo na kaya para pasado ka sa subject niya. Nakakainis! Alam mo, isa ka pa. Naiinis na nga ako tapos gagayahin mo pa ako. Eto naman binibiro lang naman kita eh. Seryoso mo masyado? Wag na nga lang natin siyang pag-usapan. Baka maging mangkukulam pa ako sa panaginip ko mamaya. Masyado ka kasi nagpapaka-stress sa pag-aaral. Di mo ako gayahin. Medyo chill lang pero nakakapasa naman. Buti nga sana kung pwede yung ganyan sa akin eh. Alam mo naman si Mama, ayaw niya ng mababang grades. Kapag may bumaba sa grades ko this sem, babawasan niya rin yung allowance ko. Tipid na nga ako eh. Gusto mo palit tayo ng nanay? Kahit masungit nanay ko, hindi ko pa rin siya ipagpapalit sa ibang nanay, no? Nox, bait namang anak nito. Tsh, huwag kang ambulero dyan. Seryoso, isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Kaya nga sure na ako na ikaw talaga yung pakakasalan ko eh. Talaga? Alam mo, parang nai-imagine ko na yung ikakasal tayo. Tapos magkakaroon tayo ng mga anak. Magkakaroon na tayo ng mga kamukha. Ikaw, ano bang plano mo kapag naging mag-asawa na tayo? Siyempre, gusto ko na magkaroon tayo ng sariling bahay. Agad-agad. Kahit wala pa tayong mga anak, dapat meron na tayong sariling bahay. Sa bagay, hindi ko naman gugustuhin na makikitira pa tayo. Kaya kailangan natin pagplanuhan muna lahat bago tayo magpakasal. At bago ang lahat, magtapos muna tayo sa pag-aaral. Tapos maghanap ng trabaho para makaipon. Sana nga makatapos tayo pareho. Bakit? Iniisip mo ba na may isa sa atin ang hindi makakatapos? Ewan, baka ako? Sa sitwasyon ko kasi medyo alanganin talaga eh. Buti ikaw, suportado ka ng tatay mo. Pero di ba, tinutulungan ka naman ng ate mo? Oo, pero pamilyado na rin siya eh. Kung gugustuhin niyang itigil na yung pagtulong sa akin, pwedeng-pwede niyang gawin kasi hindi ko naman siya magulang. Wala siyang obligasyon sa akin. Ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Makakatapos tayo pareho. For sure yun. Papadudot alam ng nanay ko na may boyfriend na ako pero tutol ito sa relasyon namin ni Adrian. Dahil hirap siya sa buhay. Sabi ni Mama ay hindi ko raw deserve ang ganong klase ng lalaki. Pero sa kabila noon ay nagpatuloy ang relasyon namin. Nangako na lamang ako sa nanay ko na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko, huwag niya lamang kaming paghiwalayin. Hanggang sa hinayaan na lamang niya ang relasyon namin ng boyfriend ko. Sa takot na magrebelde ako at mauwi lang sa pagbubulakbol. Hindi naman nagkulang ng paalala sa akin si Mama Papadudut. Lagi niyang sinasabi na kapag nabuntis daw ako ay itatakwil niya ako bilang isang anak. Hindi niya ako tutulungan at hahayaang magdusa sa papabaya ko. Kaya ganoon na lang din ang pagdidisiplina ko sa sarili ko. Wala pa namang nangyayari sa amin ni Adrian dahil ipinaliwanag ko sa kanya yung sitwasyon ko at yung mga sinabi sa akin ni Mama. Hindi naman siya nagreklamo o tumutol kahit na palaging malamig ang pakikitungo ng nanay ko sa kanya. Lalo na tuwing pumupunta siya sa bahay namin. Laking pasasalamat ko na lamang na malawak ang pangunawa ng boyfriend ko, Papa Dudut. Pero nakikita ko noon ang sakit sa mga mata niya tuwing napagsasalitaan siya ni Mama ng hindi maganda. Bakit ngayon ka lang? Ginabi ka na. Ma, hanggang gabi naman po talaga yung klase ko. Tsaka hinatid naman ako ni Adrian pa uwi. Magandang gabi po, tita. Pumasok ka na dito sa loob, Lara. Pero ma, baka naman po pwedeng papasukin muna natin si Adrian para Ang kumain. sabi ko, pumasok ka na. Babe. Sige na, babe. Pumasok ka na. Okay lang ako. Napaka-arte. Ma? Tita, mauna na po ako. Kanina ka pa dapat umalis. Tsaka pwede ba ha? Layo-layuan mo na yung anak ko kasi hindi kayo bagay. Ma, sobra naman po kayo kay Adrian. Huwag ka na makialam dito. Hayaan mo na ipamukha ako dito sa boyfriend mo. Naalangan kayo sa isa't isa. Kaya ikaw lalaki,
Tigilan mo tong anak ko. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Na hindi ka makabili ng bagong uniforme? Kahit yata plancha, wala ka eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo na ligawan yung anak ko? Tita, alam ko po na mahirap po ako ngayon. Pero nagsisikap naman po ako para makatapos. Tsaka para po sa future namin ni Lara. Future nyo? Walang future sa'yo yung anak ko. Ma, tama na po. Babe, magpahinga ka na. Uuwi na ako. Tita, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Umalis ka na. Ma, bakit naman po ganun yung itrato si Adrian? Nagmagandang loob na nga po siya na ihatid ako dito. Tapos kung ano-ano pang sinabi niyo. At anong gusto mo? Magpanggap ako na gustong-gusto ko siya para sa'yo? Tumigil ka dyan sa kahibangan mo. Marami pang lalaki dyan na mas matino sa kanya. Yung mas maganda ang buhay na maibibigay sa'yo. Yun lang po bang sukatan niyo kung gaano katino ang isang lalaki? Nakadepende sa perang meron sila? Grabe naman kayo, ma. Hindi naman tayo mayaman para umasta Yun na nga eh. Hindi tayo mayaman. Kaya wag ka nang pumatol sa mas mahirap pa sa atin. Kasi gusto nyo yung lalaki na makakaahon sa atin sa kahirapan. Ma naman, wala po tayo sa teleserye. Ordinaryong tao lang tayo. Kaya yung mga nakakasalamuha ko, katulad lang din natin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko gusto yung lalaking yun para sa'yo. Hindi ko nakikita na magiging maganda ang kinabukasan mo sa kanya. Ang lupit nyo naman pong manghusga. Natural po, nag-aaral pa lang kami, kaya pareho kaming wala pang napapatunayan. Kaya kung ano yung iniisip nyo sa kanya, parang ganun na rin po yung tingin nyo sa akin. Kung minamaliit nyo siya kasi wala pa siyang ibubuga, eh di ganun din po ako. Ang hirap po kasi sa inyo, masyado kayong maaga kung manghusga. Hindi nyo muna binigyan ng chance yung tao. Darating ang araw na maiintindihan mo rin yung sinasabi ko sa'yo. Pero habang hindi pa dumarating yon, hindi ko hahayaan na magpatuloy ka sa pagkahumaling mo sa lalaking yon. Huwag kang tatanga-tanga sa buhay kung ayaw mong masira yung buhay mo. Hindi nyo po ba talaga ako kayang pagkatiwalaan? Kung tungkol sa lalaking makakarelasyon mo, hindi. At hindi ko na kailangang sabihin kung bakit. Kasi ngayon pa lang, pinatunayan mo na sa akin kung gaano ka kahina. Papa Dudut, kahit ako ay nasaktan sa mga sinabi ni Mama para kay Adrian. Hindi ko akalain na aabot pa siya sa puntong kailangan niyang insultuhin ang lalaking mahal ko para lamang layuan ako. Pero ang malala pa noong araw na yon ay hindi lang si Adrian ang nakatikim ng masasakit na salita mula sa nanay ko kundi pati ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming nagtatalo noon pero sa huli pinilit pa rin ni Mama ang gusto niyang mangyari. Sa kabila ng pagtutol ni Mama sa amin ay nagpatuloy pa rin kami ni Adrian sa relasyon naming dalawa. Hindi ko na iniisip kung ano yung sasabihin ni Mama, Papa Dudut. Kay Adrian ko ibinigay ang unang karanasan ko. Ilang beses na ring may nangyari sa amin noon. Mahal ko siya at hindi ko yon pinagsisisihan, Papa Dudut. Hanggang sa madelay na ang menstruation ko. Dahil naghinala na ako na posibleng buntis ako ay sinubukan kong gumamit ng pregnancy test. 4 na beses ko pang inulit yon pero positibo talaga ang resulta. Nagpa-check up ako para makasigurado at sinamahan naman ako ni Adrian. Doon na po namin nakumpirma ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Magkahalong emosyon ang naramdaman naming dalawa. Masaya kami na magkakaroon na kami noon ng anak. Pero naroon din ang takot na paghihiwalayin kami kapag nalaman yon ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kaya naman inaya na ako ni Adrian na magtana noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, inaya ako ni Adrian na magtanan para takasan ang kahigpitan ng mga magulang ko. Pero tinanggihan ko siya. Malungkot kaming umuwi mula sa klinik pagkatapos ng check-up. Pareho kaming lito at hindi pa alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Hanggang sa lumipas na lamang ang mahigit 1 buwan na wala pa rin kaming maayos na usapan para sa sitwasyon naming dalawa. At bago pa man kami makapag-usap ay hindi ko inaasahan na may mangyayari. Kakatapos lang noon ng klase ko noong makunan ako, Papa Dudut. Hinang-hina ako ng sandaling yon. Wala akong magawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil hindi ko naman ginusto na mawala ang first baby namin ni Adrian.
Mag-isa akong pumunta sa ospital para magparaspa dahil may klase pa noon ang boyfriend ko. At nung sumunod siya ay nalungkot din siya sa mga nangyari. Matinding stress ang dahilan kaya ako nakunan, Papa Dudut. Sa ikalawang pagkakataon ay tinanong ako ni Adrian kung papayag na ako sa gusto niyang mangyari. Sabi niya, gusto lang naman niya akong maalagaan ng mas maayos. At hindi niya yon magagawa kung pinagbabawalan kami ng nanay ko na magkita. Pero sa halip na pumayag ay naggalit pa ako sa kanya. Naisip ko noon, Papa Dudut, na baka kaya ako minamalas ay dahil sa patuloy kong pagsuway sa nanay ko. Ganon po kasi yung paniniwala ng mga nakakatanda noon. Sa galit ko ay nakipaghiwalay ako kay Adrian. Hindi naman siya pumayag pero dahil sa pinaghalong lungkot, takot at galit para sa sitwasyon namin ay buo na ang desisyon ko noon na makipaghiwalay sa kanya kaya wala na siyang nagawa pa. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung paano ko nalampasan yon at parang namanhid na ako sa mga nangyari. Pero kung meron mang magandang nangyari sa amin kahit na hiwalay na kami ay yon, ay yung pareho kaming nakapagtapos sa college. After 3 years, nagkaroon ako ng bagong boyfriend, Papa Dudut, si Tony. Financial advisor siya ng isang insurance company. Tulad ko ay nag-iisang anak din si Tony at may kayang pamilya niya at profesional ang datingan niya. Matalino siya at masipag magtrabaho, mabait din siya at hindi babaero kaya tumagal ang relasyon namin. Kalaunan ay nagpakasal na kaming dalawa at nagkaroon na rin ng 2 anak. Han, kumusta sa trabaho mo? Okay naman. Ikaw, hindi ba pinapasakit ng mga bata yung ulo mo? Hindi naman. Medyo naiinip lang ako dito sa bahay. Bakit ka naman maiinip? Kung wala ka namang ibang gagawin, pwede naman kayo mamasyal ng mga bata. Nagawa na rin namin yan pero parang may iba pa akong gustong gawin. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Han, malalaki na naman yung mga anak natin. Pwede na nating ikuha na mag-aalaga sa kanila para makapagtrabaho na ako. Bakit pa? Okay naman tayo. Hindi naman tayo nagigipit. Kung may gusto kong bilhin, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman yun ang point ko Nangihinayang lang kasi ako sa tinapos ko, Han. Ang tagal ko nang natenga mula nung nakagraduate ako ng college. Pwedeng-pwede pa ako mag-take ng licensure exam kung gugustuhin ko o kaya magtrabaho na agad. Han, mas mahirap po ipagkakatiwala natin yung mga bata sa ibang tao. Mas mabuti na ikaw yung nandito para sa kanila. Mas mapapanatag ako. Pero Han, pwede naman nating kilalanin muna ng mabuting kukuning yaya ng mga bata. Tsaka hanggat hindi pa sila nakakapag-adjust, hindi ko naman sila agad iiwanan sa mag-aalaga sa kanila. Kaya please, payagan mo na ako. Please, Han. Han, hindi pwede. Sige na naman, Han. Sayang naman kasi yung mga natutuhan ko ng ilang taon kung nandito lang ako sa bahay. Tapos ano? Kapag pinayagan kita at nakapagtrabaho ka na, mawawalan ka na ng oras sa amin ng mga anak mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya kong balansahin yung oras ko sa trabaho at sa inyo ng mga bata. Nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa nangyayari. Hindi naman yung mangyayari kung magtutulungan tayo, hindi ba? Han, please naman. Huwag na natin pagtalunan pa to. Hindi na magbabago yung isip ko. Dito ka lang sa bahay. Mas gusto ko na nakikita kagad kita tuwing uuwi ako. Pero… Wala nang pero-pero. Ako nang bahala sa lahat. Hanggat malakas pa ako at kayang-kaya ko pa magtrabaho, hindi mo kailangan magpakapagod ng sobra. Okay? Kung kinakailangan na maghanap ako ng side hustle para sa dagdag income, gagawin ko rin. Bakit mo ba ginagawa to? Ginagawa ko to kasi mahal kita. Ayoko lang na madagdagan yung hirap mo araw-araw. Yung pag-aasikaso mo pa lang sa amin, mahirap na yun at nakakapagod na. Kaya please naman, dito ka na lang. Alam mo, kung kinakailangan na mabuntis ka ulit para hindi mo na maisip… Kung mabubuntis lang ako dahil dyan sa sinasabi mo, wag na lang. Paano kung gusto ko talaga ng isa pang anak? Well, pwede naman kasi malaki na yung 2 anak natin. Pero… Pero ano? Pakis nga. Wala na kasing pero-pero. Asawa kita kaya ako nang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang magtrabaho.
Oo na, hindi ko na ipipilit. Nagbaka sakali lang naman ako. Gusto ko lang kasing patunayan sa nanay ko na may mararating din ako sa buhay. Saka na lang ulit natin pag-usapan to. Pero sa ngayon, dito ka na muna para sa amin. I love you, Han. I love you too, Han. Papadudot ilang beses ko nang sinubukan na kumbinsihin si Tony para payagan na akong magtrabaho, pero lagi naman akong nabibigo. Palagi niyang sinasabi na mas kailangan niya ako at ng mga anak namin. Siya na rin daw ang bahala sa lahat ng mga gastusin. Naiintindihan ko naman siya bilang padre de pamilya, pero nanghihinayang din ako sa tinapos ko dahil hindi naging madali ang pinagdaanan ko bago ako naging degree holder. Pero mahal ko naman si Tony kaya hindi ko rin siya natitiis. Alam ko rin kung gaano niya ako kamahal at ilang beses na niyang pinatunayan kung gaano siya katapat sa akin bilang asawa. Pero minsan ay parang nararamdaman ko na may kulang pa rin sa aming dalawa, Papa Dudut. Palagi ako nag-aabang sa mga anak ko tuwing Friday kapag uwian na nila sa eskwelahan. Pagkagaling kasi roon ay ipinapasyal ko naman sila sa mall o kung saan nila gustong pumunta bago kami umuwi sa bahay. Binibigyan naman ako ni Tony ng budget para sa mga pang-shopping namin ng mga bata at panggastos sa pamamasyal. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ko si Adrian sa mall kung saan kami pumunta ng araw na yon. Hindi ko na siya naiwasan dahil siya na mismo ang lumapit sa akin para makipag-usap. Inaya niya ako sa isang coffee shop at nagkwentuhan kaming sandali habang abala naman sa paglalaro ng gadget ang mga anak ko. Pinagbago mo ah. Mukha ka ng businessman. Pipitsuging businessman pa lang naman. Sus, hindi biro yung magkaroon ng sariling internet cafe ha? Actually, di rin naman naging madali yon kasi nagsimula lang ako sa pag-aayos ng mga sirang cellphone, laptop, mga ganon. Tapos barya lang yung kinikita. Kasya lang pambili ng lutong ulam sa karinderya. Tapos ilan pa kami maghahati nun. Hindi pa buwanan yung sweldo mo nun? Hindi nila kaya eh. Tsaka kaibigan ko yung may-ari ng shop. Napakiusapan ko lang siya na kung pwede, makisosyo ako sa kanya. Wala akong puhunan kaya yung serbisyo ko na lang yung ambag ko. Parang industrial partner, low budget version nga lang. Alam mo naman na lumaki kung walang pera. Kaya wala akong pang-invest sa negosyo noong mga panahon na yun. At least may trabaho ka nun, hindi ka tambay. Mas mahirap naman kung nakatapos ka na tapos umaasa ka pa rin sa ate mo. Totoo yan. Pero di ko ginusto na maging tambay. May pangarap naman ako sa buhay. Ang nangyari, nahirapan ako makahanap agad ng trabaho kasi natigil na rin yung suporta ni ate sa akin. Sabi niya, kaya ko na raw yung sarili ko. Nakapagtapos na ako eh. Kaso, ayun nga, pagkatapos kong graduate, syempre, kinailangan ko rin ng perang panggastos sa pag-a-apply. Sa pamasahe pa lang, hirap na ako. Ilang taon din akong ganun. Hirap din pala ng pinagdaanan mo. Pero paano ka naman nagkaroon ng puhunan sa negosyo mo? Binenta ko yung isang kidney ko. Ha? Totoo? Biro lang. Ito naman, napakaseryoso. Uy, umayos ka nga. Hindi yun nakakatawa. Sorry na. Ay, nagkalakas ako ng loob na mangutang sa Bombay. May kakilala yung kaibigan ko tapos nareko niya. Malakas kasi yung internet cafe doon sa location namin kaya yun yung naisip ko na gawing negosyo. Ang galing naman. Buti ka pa. Ako kasi hindi ko pa nagagamit yung tinapos ko hanggang ngayon. Bakit naman? Ayaw akong payagan ng asawa ko na magtrabaho eh. Ikaw, may asawa ka na ba? Hindi pa naman asawa. Nagli-live-in pa lang kami. Ganun ba? Bakit hindi pa kayo nagpapakasal? Busy pa kasi ako sa negosyo kaya hindi ko pa masikaso yung kasal namin. Marami pa namang oras para dun eh. Sa ngayon, negosyo na muna. Wow! Negosyante ka na talaga ah. Baka magulat na lang ako na may sarili ka na ring mall dito sa Pilipinas ah. Magdilang anghel ka sana. Pero matagal pa yun.
Baka maputi na nga buhok ko bago pa mangyari yun. Ay, nga pala. Anong pangalan mo sa Facebook? Yung buong pangalan ko mismo. Search mo na lang. Okay, add kita mamaya para makapagkumustahan pa tayo. Mukhang may lakad pa kayo mag-iina eh. Oo. Ipapasyal ko sila. Madalas mo silang ipasyal? Every week. Hindi naman pwedeng araw-araw kasi madali sila magsasawa. Sa bagay. Lara, pwede ba kitang ayain ulit na lumabas? Yung kagaya lang nito. Okay lang kahit isama mo mga anak mo. Kapag may free time, pwede naman siguro. Sige asahan ko yan. Sige. Kailangan na rin naming umalis. Pasensya ka na ha, hindi ko na nainom yung kaping in-order mo para sa akin. Okay lang. Sige, alis na kami. Salamat sa oras, tsaka namiss kita. Sobra. Papadudod parang may kuryenteng bumuhay sa katawan ko sa muli naming pagkikita ni Adrian. Aminin ko na na-miss ko rin siya noon pero hindi ko lang masabi sa kanya dahil baka iba agad ang isipin niya. Nagpatuloy kami sa pagpapalitan ng mga messages sa Messenger at madalas din siyang nag-react sa mga post ko sa Facebook. May mga pagkakataon na sobrang sweet na ng usapan namin. Maalalahanin naman talaga siyang tao pero pakiramdam ko ay napaka-espesyal ko sa mga simpleng paalala niya. Bagay na hindi ko nararanasan sa asawa kong si Tony. Tuwing hinahatid ko sa eskwelahan ng mga bata ay palihim kami nagkikita ni Adrian. Ginawa namin ang mga bagay na hindi namin nagagawa noong kami pang dalawa dahil sa pagiging istrikta ng nanay ko. Kumakain kami sa labas, namamasyal, nanonood ng sine at nag-iikot sa mall. Alam kong mali ang ginagawa namin noon pero sa ganoong paraan ko nararamdaman na parang bumalik yung nakaraan namin na masaya lang ang lahat. Habang magkasama kami hindi ko iniisip na may asawa ko at ganon din si Adrian. Hindi ko akalain na magiging ganon pala kasaya ang lihim naming pagkikita ni Adrian. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong inalok niya ako na sumama na sa kanya, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na bigla ako sa tanong ni Adrian. Sinubukan niya akong papayag ako na sumama na lamang sa kanya. Handa siyang iwan ang kinakasama niya kung siya ang pipiliin ko. Napaisip ako sa mga sinabi niya at may parte sa akin na gusto kong sumama sa kanya pero naisip ko rin ang kapakanan ng mga anak namin ni Tony. Pinag-isipan ko ng mabuti yung napag-usapan namin ni Adrian at sa huli na-realize ko na hindi ko pala kayang iwan ang asawa at mga anak ko. Matagal nang tapos ang relasyon namin ni Adrian at hindi na yon dapat pang madugtungan. Lalo na't pareho na kaming may kanya-kanya ng karelasyon. Kahit na hindi pa siya kasal sa kinakasama niya, hindi pa rin yon lisensya para sumama siya sa ibang babae. Naisip ko rin kasi na kung sa akin yon gagawin ay masasaktan din ako ng sobra. Pinaliwanag ko kay Adrian na iba na ang sitwasyon naming dalawa na hindi na kami mga estudyante na kadalas ay padalos-dalos ang mga desisyon. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang huli kaming mag-usap, nagdesisyon na kasi ako na itigil na ang pakikipagkita kay Adrian. Pero pagkatapos noon ay nakiusap siya na magkita kami ulit para sa huling pagkakataon, papadudot. Salamat dito sa bulaklak at chocolates. Ngayon lang ulit ako nakatanggap nito. Pwede naman kitang bigyan yan araw-araw kung… Adrian, alam mong hindi na pwede mangyari yung gusto mo, mali yun. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, mag-focus ka na lang sa partner mo ngayon. Hindi niya deserve yung naiisip mong gawin. Alam ko. Tsaka gaya nga ng sinabi ko sa'yo nung tumawag ako, hindi tayo magkikita dito para pilitin kita na sumama sa akin. Malinaw na sa akin na wala talaga akong laban sa asawa mo. Mahal na mahal mo nga talaga siya. Pero alam mo, nung patago tayong nagkikita, sa sobrang saya ko, akala ko talaga mahal pa rin kita. Pero nung nakapag-isip-isip na ako, naramdaman ko lang pala yun kasi ang tagal nating hindi nagkita. Kapag tinitignan ko yung asawa ko,
mas nagiging malinaw sa akin kung sino talaga yung laman ng puso ko. Ang drama ko, no? Parang hindi ako to. Pasensya ka na, Lara. Pakiramdam ko kasi ginulo ko pa yung buhay mo. Kasal ka na at may pamilya ka na rin. Samantalang ako, hindi pa rin nakaka-move on ng tuluyan. Akala ko kasi pwede pa eh. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat, Adrian. Hindi tama na matukso pa tayo sa isa't isa. May asawa at mga anak na ako. Ikaw, pwede ka nang magpakasal para makabuo ka na rin ng sarili mong pamilya. Hindi na ako pwede. Tama ka. Kaya inuulit ko, pasensya ka na kung nakagulo pa ako sa inyo. Pero masaya pa rin ako na nakasama kita. Pwede bang maging magkaibigan pa rin tayo? Pwede naman. Pero hindi na tayo pwede magkita gaya ng ginawa natin, ha? Hindi rin maganda na nakikita ng mga anak ko na may ibang lalaki akong kasama bukod sa daddy nila. Okay lang. Naiintindihan ko. Salamat. Ganito yata talaga kapag may anak na. Nag-iiba na yung priorities. May anak na rin sana ako kung... Huwag na natin pag-usapan yon, please. Ayoko nang balikan yung pinakamasakit na parte ng mga nangyari noon. Okay. Sorry. So, ito na yon. Lara, kung ako lang ang masusunod, ayoko pang matapos to eh. Pero ayoko rin naman na maging makasarili. Sa gusto ko kasing mangyari, ikaw yung mas apektado. Siguro, kailangan mo muna mag-focus sa partner mo. Huwag kang puro nagdenegosyo. Bigyan mo siya ng mas mahabang oras para dun mo makita yung bagay na nakita ko sa asawa ko. Kaya hindi ko siya maiwan. Ang gusto ko, mag-move on ka na. Kalimutan mo na yung meron tayo noon. Lahat yon, part na ng past natin. Ito na yung present. Lara, yung asawa mo nasa labas. Nasaan? Ayun oh, papasok na dito sa restaurant. Han, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Pare, Adrian nga pala. Kilala kita. Ako si Tony, asawa ni Lara. Pasensya ka na kung inimbitahan ko si Lara dito. May pinag-usapan lang kami pero patapos na rin naman. Pauwi na rin sana. Tsaka, ito na yung huli naming pagkikita. Tapos na kami mag-usap, Han. Pauwi na rin naman talaga ako. Okay, umuwi na tayo. Adrian, mauna na kami Sige, ingat. Han, Ano yon? galit ka ba? Sa bahay na lang natin pag-usapan yan. Papadudot naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Tony pagkatapos noon. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa kanya. Alam ko naman naggalit siya pero mas nahirapan akong magsalita at makipag-usap sa kanya noong tumahimik lamang siya. Pansin ko ang pagdistansya niya sa akin pero naintindihan ko naman yon dahil sa aming dalawa, ako yung may nagawang mali kaya naman kahit gustong gusto ko siyang kausapin ay ibinigay ko na lamang yung space na kailangan niya. Mas madalas na siyang natutulog sa sala at hindi na kami magkatabing natutulog. Pero kapag nasa harap naman kami ng mga bata ay hindi namin pinapahalata na may problema kaming dalawa. Halos isang buwan ding tumagal na gano'n ang setup namin, Papadudut. Nag-uusap lamang kami kapag kaharap ang mga bata at minsan ay sinasamantala ko yon para sana mag-sorry sa kanya. Pero masyado siyang mailap. Iniiwasan niya ang mag-usap kami ng kamilang dalawa. Kahit may problema kaming mag-asawa ay hindi naman nagkulang si Tony. Ginampanan pa rin niya yung tungkulin niya bilang ama sa mga anak ko. Nagbibigay pa rin siya sa akin ng pera at hindi naman nabawasan yon. Nung hindi na ako nakatiis ay nag-decide na akong kausapin siya para humingi ng tawad sa mga nagawa ko, Papadudut. Han, pwede ba tayo mag-usap? Magpapahinga na ako. Maaga pa trabaho ko bukas. Kahit sandali lang, Han. Sige na, please. Hindi nga pwede.
Magpahinga ka na rin. Doon ka na sa kwarto. Tumayo ka na dyan sa sofa. Matutulog na ako. Pero hindi ka naman komportable dito. Mas makakapagpahinga ka na maayos kung doon ka sa kwarto natin matutulog. Hindi na. Okay na ako dito. Please naman, Han. Doon ka na sa kwarto. Promise, hindi ako mangungulit sa'yo. Kung ayaw mo makipag-usap, okay lang. Hindi kita guguluhin. Basta doon ka na sa kwarto matulog. Ilang linggo ka na kasi nagtitiis dito eh. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Hindi yung nagpapanggap ka pa na concerned ka sa akin. Hindi naman ako nagpapanggap eh. Sorry na, Han. Kung gusto mong pag-usapan natin yung nangyari, simulan mo doon sa pagdedate nyo ng Adrian na yun. Yung nakita mo sa restaurant, kaya lang kami nagkita ni Adrian doon para magkaroon ng closure. Closure? Matagal na kayong tapos, di ba? Huwag mo sabihin habang kasal ka na sa akin. Nagkikita pa rin kayong dalawa. Yun na talaga yung huling beses na nagkita kami. Pero nagkita pa rin kayo na hindi ko alam. Oo, ginawa namin yun. Aaminin ko na miss ko siya. Masaya ako nung nakita ko siya ulit. Kaya pumayag ako nung niyaya niya akong lumabas. Namasyal kami. Bukod sa pamamasyal nyo, may iba pa bang nangyari? Hinalikan ka ba niya? May nangyari ba? Wala nangyaring ganun. Lumabas lang talaga kami para manood ng sine at kumain sa labas. Hindi kasi namin yun nagawa dati. Nung kayo pa? Oo, nung kami pa. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Maling-mali na ginawa ko yon. Gusto mo pa rin ba siya makasama? Kasi kung oo, wala naman akong magagawa. Hindi naman kita pwedeng pilitin na mahalin ako kung siya pa rin yung nandyan sa puso mo. Sinabi mo noon sa akin na siya yung first love mo, kaya mahirap. Wala akong laban pag nagkataon. Han, hindi. Hindi yun ganun. Na-excite lang ako nung nakita ko siya ulit. At sa totoo lang, tinanong niya ako kung gusto kong sumama na lang sa kanya. Pinapili niya ako. At siya yung gusto mong piliin pero hindi mo magawa kasi may mga anak na tayo. Hindi. Ikaw yung pinili ko, Han. Hindi siya. Sinabi ko na mahal kita at hindi kita kayang ipagpalit sa iba. Kahit na sa kanya pa. Kung mahal mo ako, bakit nakipagkita ka pa sa kanya ng patago? Isa lang ang ibig sabihin nun, Lara. Hindi mo pa ako ganun kamahal para maging tapat ka sa akin. Hindi mo pa ako ganun kamahal para hindi ka matukso sa iba. Alam ko na may mga pagkukulang ako sa'yo. Iniisip ko nga na baka nasasakal ka na sa akin kasi hindi kita pinapayagang magtrabaho. Kaya hindi ko rin magawang magalit sa'yo ng sobra. Pero masakit para sa akin yung ginawa mo. Parang sasabog yung ulo ko kapag naiisip ko anong ginagawa nyo noong nagkikita kayo nang hindi ko alam. I'm sorry, Han. Sorry kung ganun yung naramdaman mo sa ginawa ko. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, walang nangyari sa amin ni Adrian. Aaminin ko, may time na gusto niya akong halikan. Pero umiiwas ako sa kanya kasi naiisip kita. Kaya kahit may pagkakataon na akong tanggapin ang alok niya na sumama sa kanya, pinili pa rin kita. Hindi dahil ako, konsensya lang ako. Mahal na mahal kasi kita talaga, Tony. Yung sinasabi mo, yung pagkukulang mo sa akin, wala naman talagang ganun eh. Hindi lang tayo nagkaintindihan. Kaya huwag mong isipin na kulang ka pa. Kasi kung tutuusin, ako yung may pagkukulang sa ating dalawa. Papadudot na pagtanto ko na wala naman pala talagang kulang sa amin ni Tony. Napakabuti niyang asawa at ama sa mga anak ko kaya wala na akong mahiling pa. Ako yung natuksong sumama sa iba at nagkaayos din kami noong gabing yon. Nagkapatawaran at mas nagkaintindihan. Tinanong ako ni Tony kung gusto ko pa rin magtrabaho dahil payag na raw siya pero ako naman yung tumanggi sa pagkakataong yon. Doon ko kasi na-realize na mas gusto kong matutukan ang pag-aalaga sa mga bata at ang pag-aasikaso sa kanya. Pagkatapos ng lahat ay parang naging bagong kasal muli kami. Mas naging sweet sa akin si Tony at mas lalo niyang pinaramdam na hindi ako nagkamali sa naging desisyon ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagsimula ng isang maliit na negosyo para may pagkaabalahan ako kaysa maging empleyado sa ibang kumpanya. Sa ganong paraan kasi ay mas namamanage ko ang oras ko. Sa ngayon naman ay friends pa rin po kami ni Adrian sa Facebook.
Nangungumusta pa rin siya paminsan-minsan pero wala nang ibig sabihin yon. Kaibigan na lang ang turing ko sa kanya. Netong nakaraan nga lang po ay in-invite niya kami sa kasal nila ng kinakasama niya na magti 3 months na palang buntis. Tungkol naman po sa nanay ko ay masaya na rin siya para sa akin kahit na hindi ko nagamit ang pinag-aralan ko. Masaya din siya para kay Adrian at hindi man sila nagkausap muli ay ipinarating ko naman kay Adrian na humihingi ng pasensya sa kanyang nanay ko para sa mga nasabi nito noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbabahagi ng mga kwento sa inyong mga tagapakinig. Salamat din po sa bumubuo ng Barangay LS para sa mga magagandang kwento na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Pagpalain kayo and more power po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.